Magandang gabi po. Napakahirap at napakasarap po mag-isip na kanina nung umulan, sabi ko, sana hindi na matuloy bumagyo. Pero sa kabaliktaran, sabi ko, mapoprolong yung hirap ko. Sabi ko, sige, tuloy na po, para tapos na. Kasi pag hindi pa mangyayari to, next week, gano'n na naman, another week na naman yung hirap ko. Hindi ko kaya. Sige na Lord, ganyan na po, please, patigilin niyo po yung ulan. And papasalamat po ako dun sa privilege. Nagulat po ako kay Pastor Lester kasi ginawa niya po ito, pero maganda po pala. Kasi ang una ko pong natutunan is, natuto akong makinig sa Diyos. Pero ang una ko pong gustong sabihin, nahirapan po ako sa topic. Kasi nung pinili ko tong topic na to, ito rin yung di nagpatulog sa akin. Okay. Ito po yung title. God sustains us and God sustained me. Basahin po muna natin ang verse. Pwede po tayong tumayo. Psalm 3, 1-8. Lord, how many are my foes? Sabayan niyo po ako. How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. But you, Lord, are shield around me. My glory, the one who lifts my head high. I call up to the Lord, and He answers me from His holy mountain. I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. I will not fear though tens of thousands assail me on every side. Arise, Lord, deliver me, my God. Strike all my enemies on their due. Break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. Let's pray. Lord God, sa gabing ito, ikaw po, Lord God, ang magbigay ng mga words na kailangan kong sabihin at kailangan kong masabi, Lord God, for your glory, O Lord. And Father, right now, lahat po ng tao dito, buksan mo po, Lord God, ng kanilang mga puso. Bigyan mo po sila, Lord God, ng tenga, Lord God, na makikinig sa iyo, Panginoon. And Lord, myself, cover me with your blood, O Lord. Give me, Lord God, the right word to say, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Ang tanong, nakakaranas po ba kayo na hindi kayo makatulog? Gaya po ng mga nasa litrato na yan. Kahit anong gawin nyo, ma-pray, whatever, nandun po yung hindi kayo makatulog talaga. At yan po yung sinasabi ko kanina, habang nag-aaral po ako nito, hindi po ako makatulog. Sa sobrang dami po ng realization sa buhay. Meron po dyan masama yung pakaramdam, meron dyan nag-iisip, maaaring iba naghihintay, ba't di pa dumarating yung mahal nila sa buhay. Lahat ng worry nandyan po sa mga pictures na yan. At ang testimony ko po, kasi ang hirap mag-isip ng ano bang best na testimony sa ganitong hindi nga ako makatulog. Naalala ko po, 10 years ago, meron po kaming family outing ng family. And sa Kalirayan, nung nagpunta kami, mahilig po kasi ako sa mga di mo maitindihang roller rides, ganon. Meron po kaming pinuntahan ng mga anak ko na yung pag nag-swimming ka, gaganon, tapos tatalon. Ginawa ko po yon. 50 years old ako noon. Pero naka-vest. Pero hindi ko po makalimutan, yung pagtalong ko pong ganon, plakda. Umano po yung dibdib ko para akong hindi tumama sa tubig.
parang pakiramdam ko, tumama yung dibdib ko sa sa isang bagay na mabigat. And yun po yung simula na nung nagpa-check up po kami, kasi meron pong, di ba, may annual physical examination. Yun po yung nag-lead na sabi sa akin ng doktor doon sa findings, maraming namuong bukol sa breast ko. At sinabi ko yung storya, kasi doc, ganun nangyari. Pero still, sabi sa akin, pa-check up ko ulit after 6 months para malaman mo kung yun nga yung reason. And doon po nagsimula yung pag-worry ko. Yun po yung hindi ko makalimutan na isa sa experience ko na hindi ako makatulog. Kahit alam kong wala, pero hindi ka makatulog. And tumating po uli yung 6 months, nagpa-check up po ako. Totoo, may bukol po siya, may namuong dugo, hindi nawawala. So, nandun na po yung talagang pinakakaba na hindi mo maintindihan. Kaya parang nung time na yon, sabi ko, Lord, hindi ito mag-lead sa cancer, whatever, ganon. At yun yung nagpagaling naman sa akin for years din, na wala naman. Pero yung po yung hindi ko makalimutan experience na isa na hindi talaga ako makatulog. Ngayon, doon po sa binasa nating verse, ayan po, sa verse 5, I lie down and sleep, I wake again because the Lord sustains me. Yan po yung lagi kong ginagamit na verse pag tutulog ako after ko ng devotion, na Lord, I will lie down, I will sleep. I know I will wake again because you sustained me. Ngayon, kailangan po nating pag-aralan kung bakit yon ang prayer ni David nung mga panahon na yon. Kasi po, naging favorite verse ko siya, pero actually, hindi ko alam ang reason, ba't nga ba siya nag-pray ng ganon? I lie down and sleep. Simple lang naman yun, tutulog lang naman siya, gigising. What is big deal on that prayer ni David, King David? Ngayon, ito po yung istorya nun. Nabalikan ko po sa 2 Samuel 13. Ito po yung magkapatid na anak ni David, si Amnon. Si Absalom po at si Tamar ay magkapatid. Pero ito pong si Amnon, na in love doon sa half-sister niya, si Tamar. At kalaunan po, ni-rape niya yon. Kahit na anong pagtanggi ni Tamar na hindi siya karapat-dapat sa mata ng Diyos at sa bansang Israel, ginawa niya po yung hindi dapat mangyari. At dahil po dito sa kanyang ginawa, nagkaroon po ng malaking dalahin si Tamar kasi hindi niya mapatawad yung kapatid niya. And nung sinabi niya po yun kay Absalom, sa kanyang kapatid, yun yung sinabi ni Absalom na magtiyaga ka lang kasi kapatid natin siya. Pero yun po yung nagdala sa kanya ng hindi magandang buhay kay Tamar. Ngayon, dahil po sa nangyaring yon, doon din po nagsimula yung paggalit ni Absalom kay Amnon dahil sa ginawa niya sa kapatid niya. At kung tutuloy po natin yung storya, later on po sa verse 24, pinatay niya po si Amnon, sinabi ni Absalom, ang sinabi niya po sa kanyang mga kawal, pag siya'y lasing na, patayin niyo siya, order ko yon. So namatay naman po siya, pero because of that, alam niyo po yung guilt, yun po yung nag-lead sa kanya na siya ay tumakas, si Absalom. Kung i-compare po natin yung heart ni Absalom sa heart ni King David, na kanyang ama, makikita po natin dun sa istorya kung paano si Absalom nagmumurmur. Kasi po, meron dun sa verse 14 na, verse 32, dininay pa niya yan eh. Dininay niya na siya ang pumatay kay Amnon. Sa halip na sa tagal ng panahon, pwede na niyang aminin, nagbago siya, pero still, nagmurmur lang siya at nag-deny pa. Pero nakita ko po din yung heart ni King David. Kasi po nung namatay si Amnon, nung time na yon, nag-mourn po siya at saka gusto niya pong bigyan ng katarungan yung pagkamatay ng panganay niyang anak. Pero
na-convince naman po siya ng kanyang mga counselor, mga advisor niya, na hindi naman namatay ang buo mong anak. Kasi nung pinatay po kasi ni Absalom si Amnon, ay yun po yung time na nagkaroon siya ng gathering at pinapunta niya lahat ng kapatid niya. Pero dumating pong balita kay King David is namatay ang lahat ng anak. So, na-convince po siya na hindi naman namatay lahat, si Amnon lang talaga. Pero hindi na po napatunayan doon na si Absalom talaga ay parang sinadya niya na si Amnon ay patayin. So, madaling salita, nag-fled na po si Absalom. Pero ito pong si King David, napakabuti po ng puso niya. Nagtago siya in 3 years sa Geshur, si Absalom. Pero naglong pa rin po si King David na makita na niya si Absalom doon sa verse 39. At nagkaroon pa rin po siya ng forgiving heart, si King David. Napakabuti ng puso niya to the point na nag-aaway yung mga anak niya, still, forgiveness yung kanyang ibinibigay. Ito po yun, Psalm 3:5. I lie down and sleep, I wake again because the Lord sustains me. Ito po yung time na sa sobrang sama ni Absalom, dumating na po yung heart niya na gusto niyang kuhanin ang pagiging hari. Gusto niyang magku o gusto niyang angkinin yung kaharian ng kanyang ama. Dahil po doon, nagtago po si King David. Ito na po siya, kung saan siya nagpunta at lahat ng masalubong niya, nandun yung nilalait siya. Pero ang nakita ko po dito, hindi pa rin siya galit sa kanyang anak sa ginawa niyang pagsuwail sa kanya. Hindi ko po nakita doon sa pagbasa ko nung mga chapters na galit siya at gusto niyang ipapatay si Absalom. Bagkus, nung natulog siya, na pagod na siya sa kanyang mahabang paglalakbay, ito lang yung sinabi niya kay Lord. Pagod na ako, Lord. I will lie down. I will sleep. If I will wake again, because of you. So parang ready na siya, doon sa pagtulog na yon, ready na siya na hindi na siya magising. Ready na siya na maaaring nandyan lang yung mga kalaban, papatayin na siya. So, yung puso ng isang ama na hindi pa rin niya planong saktan si Absalom, bagkus yung sarili lang niya inisip niya sa kanyang relasyon sa Panginoong Diyos na tinatanggap niya yung mga mangyayari sa kanya at pinaubayan niya sa Panginoon yung kanyang buhay. Yun po yung nakita ko doon. Ang masasabi ko po nung siya ay natutulog, ito po yung act of faith ni King David, yung vulnerability ng kanyang katawan, yung worry na nagsasabi sa kanya na mag-ayos siya, pero yung faith ang nag-allow na magpahinga siya kasi si Lord ang hindi natutulog. Napakagandang example na ano pang gawin sa atin, ano pang gawin sa ating mga nakakagalit, nakakaaway, nakakasamaan ng loob. Still, siya po, wala po tayong makikita kay King David na parusahan mo silang lahat, Lord. Kundi ang inuna niya, yung sarili lang niya, na nakahanda siya kung magigising siya o hindi. Kaya yung transfer nung kanyang bigat ng battle niya ay ibinigay na niya sa Panginoon. Act of faith. Ang pangalawa po dito, yung miracle ng grace. Every waking breath is proof na si Lord, yung ongoing yung mercy niya. Kaya ang pinakamaganda pong pinakita dyan ni King David, yung kanyang pagtitiwala na nandun pa rin yung grace ng Lord sa nangyayari sa kanya. At yung susunod po, the source of strength. Yung sustained na ginamit doon sa verse 3:5, yun po yung hold up, nagsusupport, nagre-refresh. God was David's shield and cushion
parang binigay niya, pinaubayan niya sa kanya ang kanyang buhay. David stopped counting his enemies and started counting God's promises. Now, your problem may be heavy and the Lord's arm are stronger. Sa oras po na ito, meron po tayong mga times na may dinaramdam tayo, especially kung meron tayong nakasamaan. Sa kanya po kasi, ang nakasamaan niya na loob, mismong mahal niya sa buhay, mismong pamilya niya. Tayo, kung tutuusin, kung meron man tayong nakakagalit, sabi natin, hindi ko lang siya makita, okay na ako. Hindi lang kami magkita, okay na ako. Mabilis sabihin, pero yung sa kanya, na mismong anak niya, ang kumukuha ng lahat ng bagay, lahat ng meron siya kinukuha. Pero pinasa Diyos niya, yun yung napakagandang tularan sa puso ni David sa kanyang amang Diyos. Ito naman yung mangyayari. Ito naman yung isang senaryo kung kanina yung hirap na hirap matulog. Ito yung senaryo na, alam mo, pag nandyan ang Diyos, alam mo na pagising mo, parang, ay Lord, thank you. Ginising mo pa ako, binigyan mo pa ako ng another day. Ano po yung gusto niyong gawin ko sa araw na ito? Kasi hindi po ba kung tutuusin, pag tayo po natutulog, sure po ba kayo na magigising pa kayo? Pangalawa, kasi di po ba yung mga calamity, hindi rin po natin alam yung mangyayari. Naalala ko po yung mga times na may balita, nahulog yung bahay, nag-landslide, natabunan sila, natutulog sila. That time, alam po ba nila na hindi na sila magigising? Yun po yung pinakamasarap isipin. Kaya po nung gumigising ako, yan po lagi nakikita kong picture. Lord, eto na. May bagong araw na naman ikaw binigay sa akin. Para tuloy, hindi mo makayang gumising lang ng basta-basta. Parang alam mo sa sarili mo na, ano Lord ang gusto mong gawin ko for today? Para sa'yo. Kaya, nung pong di ako makatulog, kaya isip ng, pag hinahawakan ko yung pinag-aaralan natin na ito, lalo akong di makatulog, at umaabot po sa 4:00 na, hindi pa ako natutulog, 2 hours na lang. Kailangan matulog na ako. Pero para pong nandyan sa harapan ko yung sinasabi ng Lord. Kaya parang gusto ko nang i-share noon. Pero yun nga po, pag may mga ibang scenario, parang na may mislead ka. Pero masarap pong isipin na bawat umaga, laging may pag-asa. Ayun po. Salamat po.